Ikaw ay na-experience sa RP15, Swindy, Estapa, RPC, gawa na rin sila. As amended by RA 1179. 1579 na ata. Right? Ikaw ay may karapatang na Nandun sa ano pre? ano Sa man plastic. ang sasabihin na mga meeting dapat pabor sa'yo sa anumang korte sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatang kumuha ng buwan. Kung wala kang kapayaran mo, gobyerno ang ibibigay ng isang sa'yo. Huli sa akto ang babaeng ito sa loob ng isang mall sa Maynila habang nakikipagtransaksyon sa mga binentahan niya ng ticket online. Inaresto ang babae ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos ireklamo sa pang-i-scam ng concert ticket ng grupong BTS. Nag-ugat ang operasyon matapos magpasaklolo sa PNP ACG ang isang nabiktima ng suspect. Unfortunately, hindi ako nakabili kasi ng tickets for my friend that time. So, naghanap ako sa FB, the Twitter. And then, I ended up seeing yung post ng ng seller noon. So, she posted there yung details ng tickets, which were, I don't know if I can say it, no? But it was these were bleachers tickets. Kasi, she also said sa post niya na no need for down payment and also open for meet-up. Noong una, hindi aniya ito nakakaduda dahil nagpadala pa ito ng kontrata at identification card. Kaya naman, mabilis aniya ang kanilang naging transaksyon. Kung saan, nagbigay kaagad siya ng down payment na mahigit sa 14,000 piso para sa 2 ticket. Ngunit matapos siyang makapagbigay ng pera, wala daw naibigay na ticket ang suspect. July 12, kasi she sent me a screenshot saying na nawawala yung tickets niya sa account niya, sa Ticketmaster account. And akala ko system glitch lang to kasi usually ganun naman nangyayari bago si Ticketmaster kasi. So, I gave her advice on paano pwede nang gawin. I asked her kung paano niya pa sinecure yung tickets. Sabi niya naman, the natural way, wala ding option to refund, ganyan. So, I gave it a few days. Pero until parang around late July 14 or July 15 natin, it was not appearing pa rin. Dito na aniya siya nagduda, kaya't nagsagawa siya ng verification online kung saan may nakita siyang group chat ng mga nabiktima ng concert ticket scam. Someone sa GC na yan, so may screenshots. Tapos sabi niya it's familiar. It's familiar sa mga na-receive ng screenshots also. So she messaged me, or she told me to message her. And I did. So nang nag-DM ako, tinanong niya sa akin, hello, are you transacting with this person? So sabi ko, yes. But at that moment, nung sinabi niya yung pangal, at nag-ano na ako, medyo nag-red alert. The time na nag-umabot sa entrapment, we were 10 buyers of the same ticket meeting. Dito na ikinasa ng PNP Anti-Cybercrime Group ang entrapment operation. Ayon kay ACG Director Police Major General Wilson Asweta, sinamantala ng suspect ang kasikatan ng grupong magsasagawa ng concert at ang ubusang ticket sa mga authorized ticketing office. Paalala ng PNP ACG sa publiko, huwag basta-basta magtitiwala sa mga nag-aalok online at huwag basta maglabas ng pera kung hindi sigurado ang transaksyon upang hindi maloko. Kailangan bumili lang sila sa authorized seller and authorized ticketing booth. So doon lang po sila dapat bumili ng mga ticket na pinagbibinta tungkol sa concert na yan. Then maging mapanuri sila, mag-verify sila ng maigi kung ang kausap nila ay totoo o seryoso sa kanilang ginagawa para hindi sila ma-biktima o ma-scam. Ang suspect ay sinampahan na ng mga kaso at nananatiling nasa kustodiya ng pulisya. We were able to file a case of estafa, so that is in violation of the revised penal codes 315, article 315. So of course, in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So pwede siyang mahatulan kung siya ay makonvict ng pagkakakulong ng more than 6 months to 2 years. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.